Ako si Anastasia Volkova, isang 35 taong gulang na fashion designer mula sa Moscow. 7 beses na akong nagbiyahe sa Bali at naniniwala akong ito lang ang nag-iisang paraiso sa mundo. Ngayong taon, plinano ko ang bakasyon ko, tulad ng dati. Handa na ang tiket papuntang Denpasar, kumpirmado na ang reservation sa Cliffside Villa sa Ubud at bumili pa ako ng bagong puting swimsuit para sa picture sa infinity pool na tanaw ang luntiang gubat. Lahat ay perpekto hanggang sa kinansela ng eroplano ang biyahe dahil sa pagsabog ng bulkan sa Indonesia. Tumawag ang ahente ng biyahe. Mayroon kaming espesyal na alok, Anastasia. Pwede nating ipalit ito sa Cebu. Pareho lang ang presyo at mayroon pang 5 star na hotel. Tumawa ako ng mahina. Cebu, ang bansang puno ng mga lasing na turista, maingay na mga jeepney sa gabi at dalampasigang puno ng matingkad na plastik na upuan? Hindi po, salamat, sabi ko. Ngunit wala nang ibang tiket papuntang Bali at kailangan ko nang magpahinga ngayon din. Sa huli, pinindot ko ang kumpirmasyon. Pakiramdam ko'y napilitan. 7 araw lang, sabi ko sa sarili. Tiyaga lang at babalik na ako sa Moscow. Dumating ang eroplano sa paliparang pandaigdig ng Mactangen, Cebu bandang 10 ng gabi. Ang init at halumigmig ay agad na sumalubong sa akin pagbukas ng pinto ng eroplano. May kakaibang amoy na lumulutang pinaghalong amoy dagat, langis ng makina at bulaklak. Sumimangot ako. Malayo ito sa amoy ng essential oils sa Bali. Sa immigration counter, ngumiti ng malawak ang lalaking opisyal, kita ang mapuputing ngipin. Magandang gabi. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Sabi niya sa malinaw ngunit kakaibang Ingles. Bahagya siyang nagmano. Nabigla ako. Wala pang opisyal ng imigrasyon sa mundo ang ngumiti sa akin ng ganito. Sa Bali, seryoso lang ang mukha nila. Naghihintay na ang van ng hotel. Ang driver ay isang lalaking may edad, kayumanggi ang balat, at nakangiti hanggang sa maging singkit ang mata. Binuksan niya ang pinto at nagmano ulit sa akin. Magandang gabi po, Ma'am Anastasia. Sana'y maging ligtas ang inyong biyahe. Tama niya akong binasa sa sign. Umupo ako at naisip, okay, nagiging kakaiba na ito. Habang papunta sa hotel, naipit kami sa traffic sa pangunahing daan ng Mactan. Walang katapusang mga pulang ilaw. Nagmamadaling tumatawid ang mga tao. Ang mga motorsiklo ay sumisingit tulad ng kawan ng isda. Huminga ako ng malalim. Ito ang kinatatakutan ko. Maingay na musika mula sa tabi ng daan, kumikislap na pink at violet na neon lights. Lahat ay mukhang magulo, matingkad, at masyadong mura. Napansin ng driver ang ekspresyon ko sa rearview mirror. Ngumiti siya at mahinang nagsalita. Mas grabe ang traffic sa Maynila, ma'am. Pero dito, laging nakangiti ang lahat. Hindi ako sumagot, tumango lang ng kaunti. Nakarating kami sa hotel hating gabi na. Ang receptionist ay nakasuot ng barong Tagalog na kulay indigo. Nagmano siya ng may taos-pusong ngiti. Inabot niya sa akin ang isang basong malamig na buko juice. Ang amoy ay nakakapresko, kaya't hindi ko namalayan na naubos ko na ito. Salamat po, sabi ko. Ngumiti siya ng mas malawak. Sana'y maging komportable kayo. Kung may gusto kayong puntahan bukas, sabihin lang po ninyo. Pumasok ako sa aking suite na tanaw ang dagat. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe. Ang tunog ng alon na humahampas sa baybayin ay umalingamngaw sa dilim. Pinalipad ng hangin ng dagat ang buhok ko. Tumayo ako roon ng matagal at bumulong sa sarili. 7 araw lang. 7 araw na lang at uuwi na ako. Pero hindi ako makatulog noong gabing iyon. Ang regular na tunog ng alon ay tila bumubulong ng isang bagay. Tila sinasabi nito na ang 7 araw ay hindi magiging sapat. Sa unang umaga ko sa Cebu, nagising ako dahil sa sikat ng araw na kulay kahel na sumasabog sa balkonahe. Ang huni ng maya at tunog ng alon ay pinagsama sa isang musika na hindi ko pa naririnig sa Moscow. Nagsuot ako ng robe at lumabas sa balkonahe. Ang dagat sa harapan ko ay kristal na asul kahit na makita ko ang anino ko. Ang puting, pinong buhangin ay mahaba hanggang abot tanaw. Wala ni isang matingkad na plastik na upuan tulad ng nakita ko sa mga lumang larawan. Puting payong at cream na canvas chairs lang ang nakahanay ng maayos. Sumimangot ako. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan. Naghatid ng kape ang waiter sa kwarto. Siya ay isang batang lalaki na mukhang hindi hihigit sa 20, nakangiti. Nagmano siya at nagsalita sa malambing na Ruso. Dobroye utro, spasiba Anastasia. Kofe ili chaya? Nagulat ako at muntik nang mahulog ang baso.
paano ka natutong magruso? Ngumiti siya ng nahihiya. Nag-aaral po ako sa YouTube at nagsasanay ako sa mga turistang Ruso araw-araw. Kung may mali po akong nasabi, pupwede niyo po akong itama. Umupo ako at ininom ang matapang na kape na sinamahan ng maliit na Filipino sweet rice cake. Tamang-tama ang tamis, mabango, masarap kaya't hindi ko namalayan na kumuha na ako ng pangalawa. Pagkatapos ng almusal, nagpasiya akong maglakad sa dalampasigan ng Mactan. Paglabas ko pa lang sa hotel, sinalubong ako ng init, ngunit sapat na ang lamig ng hangin ng dagat kaya't hindi ko ito gaanong naramdaman. Naglakad ako ng nakayapak sa puting buhangin. Ang buhangin ay malambot at pinong-pino, na parang naglalakad ako sa arena. Isang maliit na batang babae ang tumakbo malapit sa akin. May hawak na matingkad na pulang gumamela. Nagmano siya at inabot ang bulaklak sa akin. "Ang ganda mo ate, parang bulaklak," sabi niya sa Ingles. Tumakbo siya palayo bago pa ako makapagpasalamat. Tumayo ako roon ng matagal at napangiti nang hindi ko namamalayan. Noong hapon, sumakay ako ng taxi papuntang Moalboal, ang lugar na sinasabi nilang mas tahimik. May kaunting traffic sa daan, ngunit ang driver ay nagpatugtog ng mahinang kundiman at sumabay sa pagkanta. Nakita niya ako sa salamin at ngumiti. "Lumang kanta po ma'am, pero nakakagaan ng loob." Nakinig lang ako nang hindi nagsasalita at bigla kong naramdaman na ang inis na naramdaman ko kahapon ay naglaho na. Pagdating sa Moalboal, ang dagat ay napakalinaw, nakita ang maliliit na isda na lumalangoy. Umupo ako sa banig sa isang restaurant sa tabi ng dagat at umorder ng malamig na buko juice. Ang may-ari ay isang lola na halos 10 taong gulang. Lumapit siya at nagtanong ng nakangiti, "Ikaw lang mag-isa, Hija? Napakaganda mo, hindi ka ba natatakot na guluhin ka ng mga lalaki?" Tumawa ako ng mahina. "Natatakot po, pero tumakas na ako mula sa Moscow kaya magpapahinga muna ako." Ngumiti ng malawak si lola. "Hindi katulad ng Bali ang Pilipinas. Ang Bali ay tahimik. Pero ang Pilipinas, buhay na buhay tulad ng mga Pilipino. Minsan maingay, minsan nakangiti, minsan umiiyak, pero hinding-hindi nag-iiwanan." Nakaupo ako at nakinig habang nagkukuwento si lola ng mga lumang kuwento. Tungkol sa kung paano mas mahirap ang buhay sa Cebu noon, kung paanong nagtulungan ang mga tao para gumawa ng kalsada gamit ang sarili nilang kamay. Tungkol sa kung paano nagtulungan ang buong isla na magtayo muli pagkatapos ng malaking bagyong Yolanda, 2 taon na ang nakakaraan. Ang tinig ni lola ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Nakaupo ako hanggang lumubog ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa ibabaw ng tubig at naging kislap-kislap. Kinuha ko ang telepono ko para kumuha ng larawan at napansin kong nakangiti ako ng malawak nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, nagsulat ako sa aking diary. Ang pahinang nakasulat na, "Day 1, paano ako nakaligtas?" ay binura ko at sinulatan ko ng bago sa nanginginig na sulat kamay. Day 2, baka nagkamali ako tungkol sa lugar na ito sa buong panahon. Sa 3 umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam na parang may isang bagay na gumagapang sa aking puso, isang pakiramdam na hindi ko kailanman naramdaman sa Bali. Nagpasiya akong tumakas mula sa Mactan, papuntang Luk ng Coron sa Palawan. Umalis ang speedboat sa pantalan ng Hagnaya bandang 9 ng umaga. Sa daan, malakas ang hangin ng dagat kaya't lumilipad ang buhok ko. Ngunit sa halip na magreklamo tulad ng unang araw, tumawa ako ng malakas. Ngumiti sa akin ang batang Pilipino na nakaupo sa tabi ko at nagtanong, "Masaya ba ate?" Tumango ako ng hindi nag-iisip. Masayang masaya. Pagkalipas ng 45 minuto, lumitaw sa harapan ko ang isla ng Coron. Ang dagat ay emerald green, napakalinaw na makita ang coral reef sa ilalim. Dumaong ang bangka sa isang lumang kahoy na pantalan. Bumaba ako at agad na tinanggal ang tsinelas ko. Mainit pero hindi nakakapasong init. Ito ay parang yakap sa paa ko. Dumiretso ako sa Luk ng Kayangan. Ang Luk na isinara noon dahil sa sobrang dami ng turista, ngunit ngayon ay bukas na at may mahigpit na panuntunan. Hindi hihigit sa 200 tao bawat batch. Nagmano ang opisyal ng parke para salubungin ako at inabot ang isang pamphlet na Ruso. "Pakiusap, iuwi ninyo po ang inyong basura at huwag ninyong hayaan na tumama sa mga corals ang sunblock ninyo." Nagbasa ako at ngumiti. Mas seryoso sila tungkol sa kalikasan kaysa sa inaakala ko. Naglakad ako sa Luk. Ang tubig dagat ay napakalinaw na sinasalamin nito ang kalangitan. Ang matataas na batong apog ay nakapaligid parang isang natural na pader.
Walang mga tindahan, walang mga bar, walang musika. Tanging tunog lang ng alon at huni ng ibon. Tumayo ako roon ng matagal. May tumulong luha sa akin nang hindi ko namamalayan. Bakit ako umiiyak? Tanong ko sa sarili. Dahil ba sa sobrang ganda? O dahil ba ngayon ko lang napagtanto na binaliwala ko ang ganitong kagandahan sa buong panahon? Noong hapon, sumakay ako ng bangka papuntang Luk ng Siete Pecados. Ang driver ay si Tatay Ramon, isang lalaking 60 anyos, kayumanggi ang balat, ngunit nakangiti ang mga mata. Sa daan, itinuro niya sa akin ang mga corals. Kita mo yun, Hija. Ang mga kulay ube na sea anemone? 10 taon na ang nakalipas, namatay ang lahat dahil sa init. Pero ngayon, bumalik na sila dahil nagtulungan tayo. Nagtanong ako kay tatay, bakit? Bakit kayo nagtulungan? Kahit hindi naman nagbigay ng maraming pera ang gobyerno? Tumawa si Tatay Ramon. Ang dagat ang nagpapakain sa atin, Hija. Kung mamatay ang dagat, mamatay din tayo. Ganoon lang kasimple. Nakaupo ako at nakinig habang nagkukuwento si Tatay Ramon tungkol sa bagyong Yolanda. Kung paanong nagtulungan ang buong isla na magtayo ng mga bagong bahay para sa isa't isa. Kung paanong nagyakapan ang mga Pilipino at mga banyaga na nakaligtas, umiiyak sa dalampasigan na ito at nagtulungan na itayo muli ang isla. Noong gabing iyon, lumubog ang araw sa punto ng Mactan. Nakaupo ako sa isang malaking bato. Ang pulakahel na liwanag ay tumama sa tubig kaya't naging kulay dugo ang buong Luk. Kinuha ko ang telepono ko at binuksan ang lumang larawan sa bali ang larawang nakatayo ako sa infinity pool, ngumiti ako sa sarili ko sa larawang iyon. Maganda ang larawang iyon, pero wala itong buhay. Natulog ako noong gabing iyon sa isang bamboo bungalow sa tabi ng dagat. Bukas ang mga bintana, walang aircon, tunog lang ng alon at kuliglig. Nakinig ako hanggang sa makatulog at napanaginipan ko na lumalangoy ako sa Luk ng Coron. Inabutan ako ng parehong batang babae ng gumamela, pero sa pagkakataong ito, sinabi niya, "Huwag na po kayong umuwi, ate. Magtagal ka na po sa amin." Nagising ako bandang 4 ng umaga. Basang-basa ang unan ko ng luha. Mahina akong nagsalita. Baka hindi na ako umuwi. Sa 4 na umaga, kinansel ako ang tiket ko pabalik sa Moscow. Naglakad ako papunta kay Tatay Ramon sa Pantalan. Tatay, saan pa po may lugar na hindi pa dinadagsa ng maraming turista? Ngumiti si Tatay Ramon hanggang sa maging singkit ang mata. Mayroon, Hija. Gusto mo bang pumunta sa Kulyon? Wala pa masyadong nakakakilala sa lugar na iyon. Tumango ako nang hindi nag-iisip at sumakay sa parehong bangka. Mabilis ang hangin ng dagat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na hindi ako nagbabakasyon. Umuwi na ako. Kulyon, isang maliit na isla na inabot namin ng 2 oras sakay ng bangka ni Tatay Ramon. Sa daan, walang signal ng telepono. Pinanood ko ang asul na dagat na unti-unting nagiging malinaw na berde na parang salamin. Pinatay ni Tatay Ramon ang makina at hinayaan ang bangka na lumutang kasabay ng agos. Kaunti na lang, Hija, sabi niya nang nakangiti. At pagkatapos, lumitaw ang isla sa harapan ko. Ang puting pinong-pino na dalampasigan ay kurbado tulad ng crescent moon. Walang mga hotel, walang mga restaurant, walang mga tao. 2 o 3 kahoy na bahay lang ng mga mangingisda at mga puno ng niyog na nakahilig, tila niyayakap ang dagat. Inihatid ako ni Tatay Ramon sa baybayin. 4 o 5 taga-baryo ang nagmano para salubungin ako. Walang sinuman ang nakakasalita ng matatas na Ingles, ngunit lahat ay nakangiti ng malawak. Isang maliit na batang lalaki ang tumakbo, may dalang basket ng buko. Inabot niya ito sa akin ng libre. "Inom po ate, masarap." Ininom ko ang matamis at malamig na tubig ng niyog hanggang sa maubos. Nagtanong ako kay Tatay Ramon, "Wala po talagang turista dito?" Tumawa siya ng mahina. "Mayroon, pero hindi marami. Gusto naming manatiling maganda ang dagat, kaya't hindi kami nagtatayo ng malalaking resort." Noong hapon, naglakad ako ng mag-isa sa isla. Sinundan ko ang mapula na daanan ng lupa na tumatawid sa gubat ng niyog. Nakakita ako ng kahoy na karatula na nakasulat sa sulat kamay, "Bawal magtapon." Ang dagat ang aming tahanan. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Noong dapit hapon, dinala ako ni Tatay Ramon sa snorkeling sa coral reef sa harapan ng dalampasigan. Napakalinaw ng tubig na nakita ko ang mga clownfish na lumalangoy sa ilalim ng aking mga paa. Ang pink, purple at yellow na corals ay umaapaw. Matagal akong sumisid hanggang sa kumulubot ang balat ko.
Naghintay si Tatay Ramon sa bangka nakatingin. "Maganda ba, Hija?" "Ang ganda po, Tatay. Hindi ko kayang ilarawan." Noong gabing iyon, natulog ako sa isang bahay kubo ng isang taga-baryo, isang mataas na kahoy na bahay, malinis na puting kulambo. Binuksan ko ang bintana, kita ang mga bituin sa kalangitan. Ang tunog ng alon ay regular, tila naghehele sa isang bata. Nakinig ako hanggang sa makatulog at napanaginipan ko ulit ang Bali, ngunit sa pagkakataong ito, nakakabagot ito. Sa ikalimang araw, nagising ako sa amoy ng arroz caldo. Isang lola ang nag-abot ng tasa sa akin. "Kumain ka muna, Hiha. Pagkatapos, ipapakita ko sa iyo ang mga pawikan." Sinundan ko si Lola sa kabilang luk ng isla. May malalaking sea turtles ang umaakyat upang mangitlog. Tahimik na nakapalibot ang mga taga-baryo, binabantayan upang walang sinuman ang makaistorbo. Walang bakod, walang ticket booth. Tanging paggalang lang sa kalikasan ang makikita. Mahinang nagsalita si Lola. "Taon-taon, dito sila nangitlog. Nagtutulungan kami sa pag-aalaga. Noong nakaraang taon, 1,000 hatchlings ang ipinanganak. Hindi kami humihingi ng pera. Gusto lang naming makita pa rin ito ng aming mga anak at apo." Tumayo ako at pinanood ang pawikan na dahan-dahang humuhukay ng butas gamit ang flippers nito. Umiyak ako ulit. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil ngayon ko lang nalaman na ang tunay na sustainability ay hindi nagmumula sa batas, kundi sa puso ng mga ordinaryong tao. Noong gabing iyon, umupo ako at nakipag-usap sa mga taga-baryo sa paligid ng apoy. Nagkukuwento sila ng mga lumang kuwento, kung paanong dati ay napakahirap nila na patis at kanin lang ang kinakain. Kung paanong ang unang turista ay dumating noong 1990. Kung paanong tinanggihan nila ang mga investor na gustong magtayo ng kasino. Hindi po namin gusto. Mas gusto po namin ang dagat namin. Nakinig ako hanggang gabi at nagtanong ng isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Bakit po kayong lahat laging nakangiti kahit hindi naman madali ang buhay? Ngumiti ang parehong lola at sumagot, "Dahil alam namin na bukas may dagat pa rin nasasalubong sa amin. Sapat na yon, Hija." Noong gabing iyon, hindi ako makatulog ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa guilt. Nagkasala ako sa pagmamaliit sa bansang ito. Nagkasala ako sa pag-iisip na ang Bali ang pinakamahusay. Nagkasala ako sa pagtingin sa mga Pilipino bilang mga tindera lang sa tabi ng dagat. Sa ika-6 na araw, nagpasiya akong magtagal pa sa Kulyon ng 3 araw. Kinansela ko ang tiket ko pabalik sa Moscow sa ikalawang pagkakataon at nagpadala ng text message sa mga kaibigan ko sa Moscow. Baka hindi na ako umuwi. Ito ang bahay ko. Ngunit hindi hinayaan ng tadhana na manatiling maganda ang lahat ng matagal. Sa ika-7 umaga, nagising ako na may pangangati sa buong katawan. Kumalat ang pula na pantal mula sa leeg pababa sa mga binti ko. Nagulat si Lola at agad akong dinala sa maliit na klinika sa isla. Tiningnan ako ng doktor at sinabi, "Allergy po sa seafood. Kumain po kayo ng hipon kahapon?" Tumango ako. Kahapon, kinain ko ang buong plato ng inihaw na hipon na ibinigay sa akin ng mga taga-baryo. Ngumiti ang doktor at mahinang nagsalita, "Ayos lang po, magaling na po iyan sa gamot. Pero nawawala po ang inyong bagahe, ma'am. Sabi po ng bangka na naghatid ng supply kaninang umaga, naiwan daw po sa Cebu." Natigilan ako. Ang nag-iisang bagahe ko na naglalaman ng mga damit, gamot at spare passport. Lahat ay nawala. Sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman ko noong unang araw ay bumalik ng malakas. Nasa isang maliit na isla ako na walang ATM, walang parmasya, walang signal ng telepono, at nagkaka-allergy ng malala. Umupo ako, niyakap ang mga tuhod, umiiyak ng malakas, at nanginginig ang boses. Nagkamali po talaga ako sa pagpunta dito. Umupo ako, niyakap ang mga tuhod, sa harap ng lumang kahoy na klinika sa isla ng Kulyon. Kumalat ang pulang pantal sa braso, binti, at katawan ko. Halos mabaliw ako sa kati. Ngunit isa lang ang antihistamine na ibinigay sa akin ng doktor dahil ang maliit na klinika ay mayroon lang basic medicine. Tumakbo si Lola, hingal na hingal. "Huwag kang umiyak, Hija. Dadalhin kita sa malaking ospital sa Cebu." Ngunit ang huling passenger boat ay umalis na bandang ika-2 ng hapon. Alas, 9 ng gabi ngayon. Madilim ang dagat at malakas ang hangin kaya't hindi pwedeng lumabas ang bangka. Tinakpan ko ang mukha ko. Ang spare passport ay nasa bagahe. Ang credit card ko ay nandoon din. 1,000 na lang ang natitirang cash ko.
halos maubos na ang baterya ng telepono ko at walang signal. Nasa isang isla ako na walang ATM, nagkaka-allergy ng malala na halos hindi na ako makahinga at walang sinuman ang nakakakilala sa akin. Bumalik ang takot tulad ng isang tsunami. Umiyak ako ng humahagulgol. Gusto kong umuwi. Gusto kong bumalik sa Moscow ngayon din. Dumating si Tatay Ramon na tumatakbo. Nakita niya ang mukha ko at nagulat. Anong nangyayari, Hija? Huwag kang umiyak. Mabilis na tumawag si Tatay Ramon gamit ang isang lumang two-way radio. Mabilis siyang nagsalita sa Filipino at pagkatapos ay bumaling sa akin. May darating na rescue boat. Tumawag ako sa mga kaibigan ko sa Cebu. Tumingin ako sa kanya ng blanco. Rescue boat? Para sa isang turista na nagka-allergy sa pagkain? Ngumiti si Tatay Ramon kahit hindi angkop ang sitwasyon. Sa Pilipinas, kung may nangangailangan, magtutulungan muna kami bago kami magtanong ng pangalan. Pagkalipas ng kalahating oras, umalingaw-ngaw ang tunog ng engine ng bangka sa dilim. Isang malaking puting bangka na may kumikislap na pula at asul na ilaw ang dumaong. Sa bangka, may karatula ng Philippine Coast Guard Cebu. 4 na tao na nakasuot ng reflective vests ang tumalon sa baybayin. Ang team leader ay isang matangkad na lalaki. Nagmano muna siya sa mga taga-baryo bago siya lumapit sa akin. Magandang gabi po. Ako po si PO3 Ricardo, Rick De La Cruz mula sa Philippine Coast Guard. Narinig po namin na may allergy kayo at nawawala po ang inyong bagahe. Malinaw ang Ingles niya. Mas lalo akong umiyak. Wala na akong natitira. Nawawala na rin ang passport ko. Ngumiti si PO3 Rick at lumuhod sa tabi ko. Huwag po kayong matakot, ma'am. Dito po sa Pilipinas, walang iniiwanan. Bumaling siya upang utusan ang mga tauhan niya na maghanda ng oxygen, injectable antihistamine at life vest para sa babae. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ang bagahe po ninyo, nasa pantalan na po ng Hagnaya. Nakita po ng kaibigan ko kagabi at tumawag. Dadaanan po namin habang papunta. Nganga ako. Bakit? Paano po ninyo nalaman agad? Ngumiti siya ng malawak. Nagpadala po ng text si Tatay Ramon sa barangay text chain ng mga bantay dagat sea watchers. 3,000 tao po iyon sa buong Cebu at Palawan. Kung may makakita po ng kahit anong kakaiba, ipopost agad. May pangalan po kayo sa ruso sa bagahe, kaya't alam agad namin na sa inyo iyon. Umiyak ako ulit, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Sa rescue boat, binigyan nila ako ng kumot, ininiksyon ng gamot at nilagyan ng oxygen. Umupo sa tabi ko si PO3 Rick, hawak ang kamay ko. Huminga po ng dahan-dahan, ma'am. 1 oras na lang po at nasa ospital na tayo. Sa daan, malakas ang hangin ng dagat. Matataas ang alon kaya't malakas ang pag-uga ng bangka, ngunit ang lahat sa bangka ay nakangiti at nag-uusap na parang normal lang ito. Nagtanong ako. Nanginginig ang boses. Bakit? Bakit po ninyo ako tinutulungan? Kahit isa lang akong estranghero? Tumawa ng mahina si PO3 Rick. Dahil kung ang nanay ko, kapatid ko o anak ko ang nasa sitwasyong ito, gusto ko rin po na may tutulong sa kanila. Napakasimple ng sagot kaya't wala akong masabi. Pagkalipas ng 1 oras, dumaong ang bangka sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Naghihintay ang emergency medical team kasama ang isang stretcher. Ang bagahe ko ay nakalagay sa tabi ko, selyado pa rin. Walang nawawala kahit isang bagay. Tiningnan ako ng doktora at ngumiti. Malala po ang allergy, pero hindi po shock. Gagaling po kayo sa loob ng 2 araw. Nakaratay ako sa kama ng ospital, nakatingin sa puting kisame, at umiyak ulit. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiiyak dahil sa takot, kundi dahil sa naligtas ang buhay ko ng kabutihan na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Noong gabing iyon, nagbantay si PO3 Rick sa ospital. Inabot niya sa akin ang telepono. Tumawag na po kayo sa pamilya ninyo. Nalagyan na po namin ng load. Tumawag ako sa nanay ko sa Moscow. Umiiyak. Nagkukuwento ng lahat. Tahimik si nanay ng matagal at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Manatili ka riyan, anak. Hindi pa kita narinig na naging masaya ng ganito. Binaba ko ang telepono at tumingin kay Rick na nakangiti sa tabi ng kama. Salamat po. Salamat sa pagtulong sa akin. Nagmano siya. Huwag na po kayong magpasalamat. Kung magaling na po kayo bukas, dadalhin ko po kayo para kumain ng masarap na arroz caldo. Nagpagaling ka agad. Tumango ako at ngumiti, umiiyak pa rin. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa loob ng maraming taon dahil alam ko na kahit wala na akong natitira, kahit ang bagahe ko,
May mga Pilipino na hindi ko naman kilala na nag-abot ng kamay para tulungan ako. Kinaumagahan, halos wala na ang pulang pantal. Nakabangon ako sa kama ng ospital nang hindi na kailangan ng tulong. Naghihintay na si PO3 Rick sa labas ng kuwarto bandang 7 ng umaga. May dalang malaking brown paper bag. Arroz caldo po, ma'am, tulad ng ipinangako. Ngumiti siya ng malawak. Kita ang mapuputing ngipin. Tumawa ako ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi po ba kayo magtatrabaho? Nag-leave po ako para sa araw na ito, sagot niya ng walang emosyon at nagmano sa nurse na dumaan. Salamat po sa pag-aalaga kay Ma'am Anastasia. Sinundan ko siya ng tingin at may naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko. Wala kahit saan sa mundo ang isang opisyal ng pulis na magli-leave para dalhin sa almusal ang isang turista na bago lang niya nailigtas. Sumakay kami sa lumang patrol car papuntang palengke malapit. Ang amoy ng luya, lemongrass at iba pang sangkap ay lumulutang. Ang arroz caldo stand ay isang lumang tindahan. Mahaba ang kahoy na mesa. Nagmano ang matandang tindera kay Rick. Espesyal po para sa inyo ngayon, anak. Isang mangkok ng mainit na arroz caldo ang inilagay sa harapan ko. Ang rice porridge ay malagkit, malambot ang topping, malutong ang sariwang gulay, at matamis ang broth na mula sa buto na nilaga magdamag. Kinuha ko ang unang kutsara at napapikit ako ng hindi ko namamalayan. Ito po ang pinakamasarap sa buong buhay ko. Ngumiti si Rick. Kaya pong gamutin ng pagkain ng Pilipino ang lahat, ma'am, kahit ang pusong wasak. Pagkatapos ng almusal, dinala niya ako para kunin ang bagahe ko sa istasyon ng Coast Guard. Lahat ng opisyal ay nagmano sa akin na parang matagal na kaming magkakilala. Isang opisyal ang nag-abot ng folder. Tumawag po kami sa Russian Embassy. May opisyal po na susundo sa inyo bukas dito sa Cebu. Ang emergency passport ninyo po, maibibigay na sa loob ng isang araw. Nganga ako. Bakit? Paano po naging ganito kabilis? Tumawa si Rick. Dahil bisita po namin kayo, ma'am. Kailangan po na umuwi ang bisita ng ligtas. Noong hapon, hiniling ko kay Rick na ipakita sa akin ang mga lugar kung saan siya tumutulong sa ibang tao. Dinala niya ako sa Sea Rescue Center. Isang lumang kahoy na gusali na may 2 palapag sa tabi ng dagat. Sa loob, puno ito ng mga lumang kagamitan ngunit malinis. May malaking mapa sa dingding na may mga pulang pin sa mga lugar kung saan sila nakapagligtas ng halos 1,000 tao sa loob ng 10 taon. Isang batang volunteer na nagngangalang Mina na halos 20 anyos ang nagkuwento sa akin. Isa po akong turista tulad ninyo, ate. Noong pumunta po ako sa Cebu noong 2014, lumubog po ang bangka namin. Halos mamatay po ako. Niligtas po ako ng mga Pilipino, kaya bumalik po ako dito. Nag-aral po ako ng diving at rescue. Ngayon po, kaya ko nang tumulong sa iba. Tumayo ako at umiyak ulit. Pagkatapos ay nagtanong ako ng isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Bakit? Bakit ninyo po ginagawa ito? Tumutulong sa mga estranghero nang hindi umaasa ng anumang kapalit? Tumahimik si Rick sandali at pagkatapos ay mahinang sumagot. Dahil kailangan din po namin ng tulong dati. At kung walang nag-abot ng kamay noong araw na iyon, wala po siguro kami dito ngayon. Noong gabing iyon, dinala ako ni Rick sa punto ng Mactan. Lumulubog na ang araw, kulay pula ang langit. Ang malawak na dagat Visayas ay walang hangganan. Umupo ako sa tabi niya ng tahimik at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Akala ko noon ang Bali ang pinakamahusay dahil ito ay tahimik, malinis at perpekto. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na pinakamahusay ay hindi ang lugar na walang problema, kundi ang lugar kung saan ang problema ay nalulutas gamit ang puso. Ngumiti si Rick at nagmano, maligayang pagdating po ulit sa inyong bahay. Noong gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Rick, isang kahoy na bahay na may isang palapag sa tabi ng dagat. May hamok na nakatali sa harap ng bahay. Pinanood ko ang mga bituin sa kalangitan at nagsulat sa telepono ko. Ang araw na muntik na akong mamatay ay ang araw na nagsimula akong mabuhay. Binura ko ang halos lahat ng lumang larawan ko sa Bali at kumuha ng bagong larawan, ang larawang nakangiti ako ng malawak sa tabi ni Rick at ng rescue team. Ang larawan na kumakain ako ng arroz caldo hanggang sa maubos ko. Ang larawan ng paglubog ng araw sa punto ng Mactan at nagsulat ako ng caption sa Ruso, ang aking bagong bahay ay narito na. Sa ikasiyam na araw, umalis ako sa bahay ni Rick bandang 5:00 ng umaga. May dala si Rick na tasa ng mainit na kape. Ngayon, dadalhin ko po kayo sa lugar na kailangan ninyong makita.
Nagmaneho kami sa lumang patrol car papunta sa hilaga ng Cebu, dumaan sa paikot-ikot na kalsada na may makakapal na gubat sa magkabilang gilid. Umakyat ang kotse sa isang matarik na burol hanggang sa isang punto kung saan ipinarada ni Rick ang kotse at itinuro ang ibaba. Isang maliit na private cove na walang pangalan sa mapa. Ang puting dalampasigan ay kurbado tulad ng crescent moon, ngunit ang nakabigla sa akin ay ang coral reef na ganap na nabuhay muli. Ang mga kulay ay matingkad na parang isang pintura ng Diyos. Mahinang nagsalita si Rick. 10 taon na ang nakalipas, patay na po ang lahat dito. Ang init mula sa global warming ang nagpaputi sa halos 100% ng corals. Ang mga taga-baryo dito ay mangingisda, pero wala na pong isda sa dagat. Napakahirap po ng buhay nila. Itinuro niya ang isang grupo ng mga tao na nagtatrabaho sa baybayin, kaya nagkaisa po sila. Ibinenta po nila ang mga sakahan at baka, at ang pera ay ginamit po nila para bumili ng artificial coral at magtanim ng mga bagong corals gamit ang sarili nilang kamay. Unti-unti. Walang tulong ng gobyerno. Walang malalaking NGO. 50 taga-baryo lang. Naglakad ako palapit. Nakita ko ang isang lola na nagtatali ng maliliit na coral fragments sa isang steel structure sa ilalim ng dagat. 70 anyos na siya, pero kaya niya pa ring sumisid ng mas malalim kaysa sa akin. Nagmano sa akin si lola at ngumiti. Halika, Hija, tulungan mo kaming magtali ng corals. Hindi na ako naghintay. Tinanggal ko ang robe ko at tumalon sa malamig, ngunit komportable na tubig. Matiyagang tinuruan ako ni lola kung paano magtali ng lubid. Dahan-dahan lang, Hija. Huwag mong saktan ang coral. Matagal akong sumisid hanggang sa halos maubos ang hangin ko, ngunit sa tuwing umaahon ako, nakikita ko ang mga ngiti ng mga taga-baryo na nagtutulungan. Walang nagrereklamo, walang humihingi ng bayad. Tanging tawanan lang at mga salitang, kaya mo yan. Noong hapon, kumain kami ng sticky rice at papaya salad sa ilalim ng puno ng niyog. Isang batang lalaki ang tumakbo, nag-abot ng buko, at nagtanong sa kakaibang Ingles. Ate, Ruso po ba kayo? Gusto ko pong makita ang snow kahit isang beses lang. Ngumiti ako at hinaplos ang ulo niya. Balang araw, makikita mo rin iyan. Pero bago iyon, kailangan mo munang tulungan ang dagat na maging mas maganda, ha? Ngumiti ng malawak ang bata at tumakbo pabalik sa dagat. Noong dapit hapon, dinala ako ni Rick sa pinakamataas na punto ng burol. Tumanaw kami sa look kung saan bago lang kami nagtanim ng corals kaninang umaga. Tumama ang huling sikat ng araw. Ang coral sa ilalim ng tubig ay sumasalamin sa liwanag, parang mga bituin na lumubog sa dagat. Mahinang nagsalita si Rick sa tabi ko. Patay na po ang lugar na ito dati, pero ang mga ordinaryong tao ang nagtulungan para buhayin ito. Nakita ninyo na po, ma'am, ang Pilipinas ay hindi perpektong bansa. May traffic po kami, may basura, may problema tulad ng iba. Pero may puso po kami na hindi sumusuko at laging handang mag-abot ng kamay sa isa't isa. Tumayo ako ng tahimik. Malakas ang hangin ng dagat kaya't lumipad ang buhok ko. May mga luha na tumulo sa pisngi ko nang hindi ko namamalayan. At pagkatapos, malakas akong nagsalita. Naiintindihan ko na. Kaya pala natalo ng lugar na ito ang Bali. Ang Bali ay maganda na parang pintura, pero ang lugar na ito, maganda na may buhay. Maganda na nagpaparamdam sa tao na gusto niyang mabuhay pa. Ngumiti si Rick at nagmano. Maligayang pagdating po ulit sa aming katotohanan. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng mahabang liham sa mga kaibigan ko sa Moscow. Kinuwento ko ang lahat, mula sa unang araw na nagreklamo ako sa traffic hanggang ngayon na umiyak ako dahil sa corals na tinulungan ng mga taga-baryo na itanim. Sa dulo ng liham sumulat ako. Akala ko noon, ang Bali ang paraiso. Pero ang tunay na paraiso ay hindi ang lugar na walang problema, kundi ang lugar kung saan ang problema ay ginagawang pag-asa gamit ang kamay ng mga ordinaryong tao. At pinili ko na manatili sa ganitong paraiso. Pinindot ko ang send at pinatay ang telepono. Tumingin ako kay Rick na nagbabalat ng niyog para sa akin. Ngumiti ako ng malawak at mahinang nagsalita. Bukas, dalhin mo akong mag-enroll sa diving class. Tumawa si Rick ng malakas. Si Po, ma'am. Simula ngayon, ang dagat ng Pilipinas na po ang bahay ninyo. Sa ika-alamin na raw, nagising ako sa kahoy na bahay ni Rick sa tabi ng dagat. Ang huni ng manok ay pinagsama sa tunog ng alon. Walang alarm clock, walang email notifications. Sikat lang ng araw ang sumasabog sa lumang kahoy na bintana.
Naglakad ako sa balkonahe. Nag-iihaw si Rick ng pusit, squid sa uling. Ang masarap na amoy ay lumutang kaya't kumalam ang sikmura ko. Bumaling siya at ngumiti. Birthday po ninyo ngayon, di ba? Tiningnan ko po sa lumang passport ninyo. Nagulat ako at natigilan. Paano mo natandaan? Tumawa si Rick. Kailangan po ng Coast Guard na tandaan ang kaarawan ng mga taong niligtas nila. Inabot niya sa akin ang plato ng inihaw na pusit na may seafood sauce at nagmano. Happy birthday po. Sana'y maging masaya po kayo tulad ng mga Pilipino. Ang kaligayahan ay hindi kailangan na maging perpekto. Tumayo ako at kumain ng pusit. Umiiyak ako dahil hindi lang ito pagkain. Sa ika-36 na kaarawan ko, walang sino man ang nagparamdam sa akin na ako ay sapat na. Noong hapon, dinala ako ni Rick sa Pawikan Conservation Project. Ngayon ang araw ng pagpapalaya sa mga sea turtle hatchlings pabalik sa dagat. 100 elementary students mula sa kalapit na paaralan ang dumalo. Lahat ay nakasuot ng asul na t-shirt na nakasulat, "Ang dagat ang aming tahanan." Inabutan ako ng opisyal ng maliliit na basket na may 3 maliliit na hatchlings. "Pangalanan mo po, ate." Tiningnan ko ang mga hatchlings na dahan-dahang gumagalaw ng flippers at mahinang nagsalita. Ang una ay Bali, ang pangalawa ay Moscow, at ang pangatlo ay Cebu. Sanay lumangoy kayo ng malayo at bumalik sa bahay na mahal ninyo. Nagpalakpakan nang malakas ang mga bata sa paligid. Lahat kami ay naglakad sa dalampasigan at pinalaya ang mga hatchling sa dagat. Ang maliliit na pawikan ay dahan-dahang gumapang sa buhangin. Ang alon ay humampas at dinala sila papalayo. Kumaway ang mga bata. "Paalam, pawikan, lumaban ka." Tumayo ako at tiningnan hanggang sa maglaho ang mga pawikan sa abot tanaw. Pagkatapos ay bumaling ako at niyakap si Rick. Hindi iniintindi kung sino ang nakatingin. "Salamat po. Ginawa ninyo po ang birthday na ito na pinakamahusay sa buong buhay ko." Ngumiti si Rick at bumulong. "Hindi pa po tapos." Noong gabing iyon, dinala ako ni Rick sa dalampasigan ng nayong ng madilim. Sinarado ang lahat ng ilaw para mag-obserba ng mga bituin. Naglagay ang mga taga-baryo ng maliliit na lampara na nakahanay sa hugis ng isang higanteng puso sa buhangin. May kahoy na karatula na nakasulat sa chalk, "Maligayang bati, Anastasia. Mula sa iyong bagong pamilya." Ang mga taga-baryo, lola, mga bata at rescue team lahat ng nakilala ko sa loob ng 10 araw ay naghihintay. Kinanta nila ang happy birthday sa Filipino at pagkatapos ay iniba sa Ruso na may halong out of tune na tunog ngunit puno ng pagmamahal. Tumayo ako at umiyak sa gitna ng grupo at malakas na nagsalita. Akala ko noon ang bahay ay kung saan ako ipinanganak. Pero ngayon, alam ko na. Ang bahay ay kung saan pinili ng puso natin na mahalin. Nagpalakpakan ang lahat. Nag-abot si Rick ng regalo, isang kuwintas na gawa sa seashells at maliliit na corals na inukit ng salitang, "Ang dagat ang aming tahanan," sa Filipino at Ruso. Mula po sa lahat, ma'am, para po tandaan ninyo na kahit nasaan po kayo, laging maghihintay sa inyo ang dagat ng Pilipinas. Sinaut ko ang kuwintas at niyakap ko ang lahat, isa-isa. Niyakap ko si Tatay Ramon, si Lola na nagturo sa akin magtali ng corals, si Mina, ang batang nagbigay sa akin ng niyog. Niyakap ko sila hanggang sa mabasa ng luha ang damit nila. Noong gabing iyon, pinanood ko ang mga bituin kasama si Rick hanggang sa sumikat ang araw at nagtanong ako, kung mananatili ako, "Ano ang sasabihin mo?" Ngumiti si Rick at hinawakan ang kamay ko. "Sasabihin ko po, ako ang pinakamasaya dahil malawak po ang dagat pero ang puso ng Pilipino ay may lugar para sa lahat." Sa ika-12 araw, nagising ako at hindi na ako turista. Naghihintay si Rick sa kahoy na mesa sa harap ng bahay, may dalang 2 tasa ng kape at isang papel. Inabot niya sa akin ang papel. "Humiling po kami sa Russian Embassy ng special case, isang long-term residence visa. Kung gusto ninyo pong manatili, pirmahan nyo na po ito." Tiningnan ko ang papel ng matagal at tinakpan ko ang bibig ko. Tumulo ang luha ng tahimik. Natatakot po ako. Natatakot po ako na baka iniisip ko lang na napakaganda ng lugar na ito. Natatakot po ako na baka magising ako at mawala na ang lahat tulad ng panaginip. Ngumiti ng malumanay si Rick. "Ang panaginip po na nagpapaluha sa inyo araw-araw ay hindi po madaling mawawala." Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang kamay ko kaya't bahagyang nadagdagan ang signature pero natapos ko ang pagpirma. Nagmano ako kay Rick sa unang pagkakataon sa buhay ko. "Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko na magsimulang muli."
Yumukod si Rick at hinalikan ang kamay ko ng mahina. Salamat po sa pagpili sa dagat ng Pilipinas bilang inyong bahay. Noong hapon, naglakad ako ng mag-isa sa Pawikan Conservation Project. Umupo ako at nakipag-usap sa opisyal at volunteers at nagsalita ng diretsyo. Ako po ay isang fashion designer mula sa Russia. Gusto ko pong tumulong dito. Gusto ko pong mag-design ng mga damit, bag, at souvenirs na ibebenta. Lahat ng kikitain ay ibibigay ko po sa dagat. Pwede po ba akong maging full-time volunteer? Tumahimik ang lahat ng isang segundo at pagkatapos ay nagmano ng malalim ang senior official. Maligayang pagdating po sa bahay, ate. Noong gabing iyon, tumawag ako sa nanay ko at sa matalik kong kaibigan sa Moscow. Kinuwento ko ang lahat. Kinuwento ko na mananatili ako. Kinuwento ko na ibebenta ko ang studio ko sa Moscow at ang pera ay gagamitin ko para sa Sea Conservation Project dito. Tahimik si nanay ng matagal at pagkatapos ay nagsalita sa tinig na hindi ko pa narinig dati. Anak ko, ipinagmamalaki kita. Sige anak, gawin mo na ang bago mong bahay na perpekto. Noong gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa. Sa dalampasigan ng naong ang dalampasigan na tahimik at nakakatakot noong unang gabi. Ngayon, puno ito ng ilaw mula sa maliliit na restaurant. Mahinang lumulutang ang tunog ng folk music. Kumakain ng hapunan ang mga taga-baryo sa grupo. Umupo ako sa tabi ni Lola na nagbigay sa akin ng arroz caldo. Ngumiti siya at kumuha ng isang plato ng kanin para sa akin. Kumain ka sa Lola, Hija. Nagluto ako ng sinigang na isda. Kumain ako kasama ng mga taga-baryo hanggang sa mabusog ako at pagkatapos ay malakas akong nagsalita sa harap ng lahat. Ako po si Anastasia. Akala ko noon, ang Bali ang pinakamahusay sa mundo. Pero ngayon, alam ko na. Ang pinakamahusay sa mundo ay hindi ang lugar na perpektong maganda, kundi ang lugar na nagpaparamdam sa atin na gusto nating maging mas mabuting tao at pinipili ko na maging isang Pilipino simula ngayon. Tumahimik ang lahat ng isang segundo at pagkatapos ay nagmano sila sa akin ng sabay-sabay. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Tumayo ang parehong lola at niyakap ako ng mahigpit. Maligayang pagdating sa bahay, Hija. Simula ngayon, hindi ka na bisita. Ikaw na ang pamilya. Tumayo ako. Niyakap si Lola hanggang sa manginig ako at mahinang bumulong sa tainga niya. Natatakot po ako noon na baka hindi ko mahanap ang tunay kong bahay. Pero ngayon, alam ko na. Ang bahay ay hindi natatagpuan. Ang bahay ay kung saan pinili nating magmahal. At pinili ko ang lugar na ito. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng mahabang post sa Instagram. Nag-upload ako ng mga larawan mula sa unang araw na nagreklamo ako sa traffic hanggang sa larawan ngayong gabi na nakayakap ako sa mga taga-baryo sa ilalim ng buwan. Ang huling caption ay sinulat ko sa Filipino sa unang pagkakataon sa buhay ko. Mula Bali hanggang Cebu. Mula turista hanggang Pilipino. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagtakas sa problema, kundi ang pagharap sa problema gamit ang bukas na puso. Umuwi na ako at ang bahay ko ay Pilipinas. Isang taon ang lumipas, isinusulat ko ang liham na ito mula sa isang bagong gawang kahoy na bahay sa tabi ng dagat sa isla ng Culion. Bukas ang mga bintana, tanaw ang look na patay na noon, ngunit ngayon ay puno na ng rainbow-colored corals. Tumakbo ang mga bata sa puting buhanginan. Ang mga hatchlings na pinalaya namin noong nakaraang taon ay lumalangoy na pabalik upang mangitlog. Nakaupo sa tabi ko si Rick, nagbabalat ng niyog para sa aming maliit na anak na lalaki. Ang bata ay may blonde na buhok at malalaking asul na mata. Pinangalanan namin siyang Andre dahil ipinanganak siya sa ilalim ng dagat Visayas. Kinuha ko ang panulat at isinulat ang huling liham na ito para sa mga kaibigan ko sa Moscow at ipinost sa Instagram na ngayon ay may halos 1,000,000 followers. Hello sa lahat! Ngayon ang unang anibersaryo ng pagkansela ko sa tiket ko pabalik sa Moscow. 1 taon na ang nakalipas mula sa pagiging turista na nagrereklamo sa traffic, naging Pilipino na ako. Sa taong ito, ibinenta ko ang studio ko sa Moscow at ang lahat ng pera ay ginamit ko para magtayo ng brand ng damit, ang Anso. Ang bawat piraso ay gawa sa organic cotton na tinina ng mga natural na kulay mula sa mga dahon at bulaklak ng Pilipinas. Ang 100% ng kita ay idinodonate sa coral planting at pagtulong sa mga mahihirap na bata sa Cebu at Palawan.
Nag-aral ako ng diving hanggang sa nakuha ko ang PADI Rescue Diver License at isa na akong full-time sea rescue volunteer. Ikinasal ako sa lalaking nagligtas ng buhay ko noong gabi na akala ko'y mamamatay na ako. Mayroon kaming anak na ipinanganak sa VSMMC sa Cebu bandang ika, 3 ng umaga, sa ilalim ng full moon. At ang pinakamahalaga, hindi na ako umiyak dahil sa kalungkutan. Akala ko noon, ang kaligayahan ay ang pagkakaroon ng pera, katanyagan, at villa sa Bali. Ngunit sa taong ito, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay ang paggising at makita ang mga bata na tumatakbo at tumatawag sa akin na Ate Nas. Ito ay ang pagsisid at pagtali ng corals gamit ang sarili kong kamay. Ito ay ang pag-upo at pagkain ng arroz caldo kasama ng mga tao na hindi ko naman kilala ngunit ngumingiti sila sa akin na parang pamilya. Ito ay ang pag-alam na kahit gaano ka pa kadapa, laging may kamay na mag-aabot sa iyo nang hindi nagtatanong kung sino ka o saan ka nagmula. Ang Pilipinas ay hindi perpekto. May traffic pa rin kami, may basura, may problema tulad ng lahat. Pero may puso kami na sapat na malaki para yakapin ang buong mundo. At iyon ang dahilan kung bakit pinili kong manatili dito habang buhay. Kung tinanong mo ako noong nakaraang taon, kung bakit ko iniwan ang Bali para sa Pilipinas, baka sumagot ako na dahil mas mura. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, sasagutin ko na dahil dito, naging totoo ako. Dito, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang dami ng tao na ngumingiti sa atin kapag dumaan tayo. At dito, may libo akong nakangiti araw-araw. Salamat, Pilipinas. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakamalaking biyahe ay hindi ang pagpunta sa pinakamalayo, kundi ang pag-uwi sa bahay na pinili ng puso natin. Mula sa taong naligaw, ngunit ngayon ay ganap ng nasa bahay. Nagmamahal na Cebu, Pilipinas, ang aking bahay habang buhay.